Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa po. Good evening po. Amen. Are you blessed? Amen. Naririnig niyo po yung kulog, no? Mag-pray po tayo na hindi mag-brown out. Amen. Para tuloy-tuloy lang po tayo. Sino po excited sa word ng Panginoon? At patuloy po tayong nag-grow. I hope na talagang nai-apply po natin sa buhay po natin to. Especially ito pong ating tema ngayong buwan po ng Mayo, that we need to stand firm in the faith. So why do we need to stand firm in the faith? Bakit kailangan po ba nating tumayo sa pananampalataya? Number one is to fight against the enemy. So huwag po natin kakalimutan, araw-araw mayroong pong spiritual battle. Araw-araw may mga demonyo pong gustong sirain ng buhay mo, gusto kang patayin, gusto kang pabagsakin. Kaya kailangan po tayong maging aware at maging tumindig sa ating pananampalataya. Na hindi po tayo ma-out of focus. Hindi po tayo ma-divert po yung attention po natin. Kinakailangan po tayong laging alerto, lalo na nowadays na marami pong deception. Kaya nga po yung napag-aralan po natin. Just last time is bakit kailangan po natin tumayo sa ating pananampalataya is to refute false teachings. There are many false teachings today, no? Hindi lang po ito diretsan sa mga religion, bagamat sa mga religion, napakarami po. I tell you, isa lang pong tagapagligtas. Kung isa lang pong tagapagligtas, wala pong religion na pwedeng makapagligtas, kundi lang ang ating Panginoong Jesus. Amen. Hindi po yung sasanib ka sa palasyo ni Voltes 5. Hindi po totoo yun. No, ang Bible po, talaga pong napatunayan na po natin, you can do your research na ito talaga po ang Holy Word of God na tinuturo sa atin yung kaligtasan walang iba kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Amen. Tsaka po yung mga kumakalat po ngayon, pinapakalat ng Amerika na i-reveal na nila ang mga alien, wag po kayong maniwala dyan. Mga demons po yan, mga reptilians, mga fallen angels po yan. Na as in the days of Noah, no, nung day po ni Noah, nandiyan po yung mga Nephilim, mga anak po ng mga sons of God, mga watchers or mga angels na nagrebelde kay Lord. So lilitaw po yan sa mga huling araw. So nasa mga huling araw na po tayo. At nasabi ko nga sa inyo, bakit inaano po ngayon? Noon po tinatanggi po ng bawat gobyerno na walang alien. Ngayon po, inaano po nila na meron. Kasi po, kaya nga po, inaano po nila ngayon kasi minamindset nila baka marami daw sa atin ang ma-abduct. Pero actually, piniprepare po yung rapture para meron lang silang palusot pag wala na tayo. Amen. Huwag nyo na pong alalahanin yung pagkatapos po ng rapture. Ang alalahanin nyo, kasama ba ako sa rapture? Amen. For as long na kay Kristo ka, kasama ka sa rapture, kapatid. Eh, nakakikyak. Kaya may gagana ka. Diyan pa may kamali ka, may kasala ka na din. Kaya, basta't na kay Kristo ka, ligtas ka. Amen. So, pero iba po yung nag-enjoy sa kasalanan. Amen. Paalala lang po. So tonight, makinig po tayong mabuti. Isa po sa mga dahilan, bakit po natin kailangan tumindig ng matibay sa ating pananampalataya. It is because we need to make an impact on others. Amen. Magkaroon po tayo ng impact, magkaroon po tayo ng good influence na epekto. No? Ano bang, kamusta po ang buhay po natin? Palagay niyo po, nagiging blessing ba tayo sa iba? O nagiging annoying po tayo? Pag nakikita pa lang nila ang anino natin, alam niyo po yun, tsunanay naman yun. Kailangan maging blessing po tayo, magkaroon tayo ng good impact, good influence, encouraging po tayo at inspiring po dapat ang buhay po natin. Inspiring po ba ang buhay po natin? O nakakainis, ikaw mismo, naiinis ka sa buhay mo. Naiinis ka kasi puro ka na lang Netflix. Di ba nakakainis ang kanyang buhay? Yung araw-araw na lang meron ka pinapanood. Tapos wala kang na-accomplish. So let us learn tonight na bakit importante po na magkaroon po tayo ng impact sa iba, na para ito isa sa mga dahilan bakit kailangan natin tumindig sa pananampalataya para magkaroon tayo ng
magandang impluensya, maging encouraging, encouragement po tayo, maging inspiration po tayo sa maraming tao. So why do we, ang unang tanong ko po, why do we need to make an impact on others in our Christian life? So bakit natin kailangan na maapektuhan sila ng maganda sa ating pong mga buhay, ang mga tao? Sabi po sa Romans 14:7, "For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone." Heavenly Father, we thank you for this wonderful night na pinagkatipon niyo po kami, Panginoon. Lord, pagpalain niyo nga po ang bawat isa na nandito, Lord. We are gathered here once again to worship you, to bless your holy name, to praise you, to thank you, Lord, for your goodness. And of course, Lord, we are gathered here once again to receive blessings from you, from your powerful word, from your wonderful word, O God. And then, Holy Spirit, open the eyes of our understanding. Buksan mo po ang pangunawa po ng bawat isa, lalo na po ang mga first-timers po namin. Let them know, Lord, na hindi aksidente ang oras po ito, bakit nandito sila. Hindi po ito nagkataon lamang, kundi ito'y tinakda mo upang sila at ang bawat isa sa amin na nandito ngayon ay mapatuloy na matagpuan ka po namin, maranasan ka namin kung gaano ka kabuti at gaano kaganda ang plano mo sa bawat isa. Salamat po, Lord. And as I declare your word, Father God, I declare healing, I declare deliverance, salvation be upon your people tonight. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So bakit kailangan po natin na magkaroon ng magandang impluensya, impact sa ating pong buhay bilang Kristiyano? Ang sagot po ay Romans 14:7, dahil hindi daw po tayo, none of us lives for ourselves alone. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? So may awit po yan sa Catholic, kung alam niyo po yan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Peace be with you, peace be with you. And none of us dies for ourselves alone. Tandaan niyo po ito, whether you like it or not, ang ating buhay, meron pong impluensya sa ibang tao, kahit hindi ka leader. Kahit bata lang, nagkakaroon ko minsan ng impact sa buhay po natin. Meron pong ripple effect. Alam niyo po yung ripple effect kapag yung ripple po, pag nagbato po kayo ng bato sa, halimbawa sa ilog, magkakaroon po ng bilog na at dumadami. Yun po yung ripple. So, magkakaroon po ng ripple. Ang bawat buhay po natin may ripple effect. Sa bawat tao na nakakasalamuha po natin, o kahit hindi natin nakakasaluma, pero ikaw ay naikukwento. Did you know, kahit po yung mga taong patay na, nagkakaroon pa ng ripple effect sa ating buhay. Pag kinuwento ng nanay mo yung patungkol sa lolo mo, ewan ko, hindi na po siguro ganyan. Kasi nung panahon po namin, alam mo, nung lolo mo, gano'n siya katapang, lumaban sa gera. Hindi yan tumakbo, hindi yan tinakasan ng mga mga NBI, no? Humarap yan. Aputol daliri, hindi atakbo. No? Aputol kamay, hindi atakbo. Aputol paa, hindi atakbo. Papanda atakbo, aputol pa. No? Pero harap sa NBI, takbo na. Well, anyway, no? Nasingit ko po yan. Patuloy po natin pag-pray ang ating government. Amen po ba? So, ang buhay po natin, kahit anong gawin po natin, meron pong naapektuhang tao. Kaya nga po, kahit tayo naapektuhan sa buhay ng ibang tao. Sino pong hindi naapektuhan yung nangyari nung Miyerkules ng gabi sa Senado? Hindi ho ba? Yung pong makita mo pa pambira, parang moro-moro, parang, ay, bala mo, nakamalati. At para tayong ginagawang mga walang pinag-aralan kung anong nangyari po doon. May nakaano na po kayo ng nagbabarilan na walang binabaril. No? Tsaka hindi po ganun na pinaliwanag nga po yan sa PNP na hindi po yan ganyan. Na basta ka na lang, lalo na kapwa, ano mo siya, no? NBI po yan, no? Pareho kayong agent, pareho kayong police, so ano po, basta ka na lang po warning shot 27. No?
Ano po, siguro akala nila New Year, no ho? Pero kailangan po nating ipag-pray. Masyado na po yung talamak po ang panloloko po sa ating gobyerno. Ito kaya nga, we need to refute. Pero hindi tayo makakagawa po na kung ang pinaka-best na gawin po natin. Always pray, always pray. At pangalawa, maging mabuting mamamayan ka. Baka reklamo ka na ng reklamo sa gobyerno, ika mismo, konsumisyon ka. No, yun lang pong, alam niyo po yung kumain, pagkatapos mo uminom ng kung anong ininom mo, kape o natapos tinapon mo sa labas. No, na kung ang tawag dito, tinapon mo lang sa daan. Lalo na yung mga nakakotse na may magtatapon po ng Well, anyway, so much for that po. No? Ang sinasabi ko po dito, lahat po tayo naapektuhan sa buhay ng bawat isa sa atin. Magkakilala man o hindi, kapag nalaman mo yung kwento niya, meron pong epekto. Kaya nga po, kailangan meron po tayong positive or godly influence na inire-ripple po sa ibang tao para po tayo ay maging blessing at mag-glorify po ang Lord. So number one, you must stand firm in the faith to make an impact on others. Therefore, live with integrity even when no one's watching. Mabuhay ka na merong integridad. Mabuhay ka dun sa katotohanan. Yan po yung ibig sabihin po niyan. Kahit walang nakakakita sa atin. Kapag meron kang integrity, yung iyong public witness, ang iyong pong testimony, yan po ang nagpapalakas. Yan po ay ang tawag po dyan. Yan po yung parang baterya or fuel or gasolina na totoo ngang meron kang mabuting puso, meron kang mabuti kang tao, at mabuti kang Kristiyano. Kapag meron kang compromise behind the scene, ang hirap pong maging totoo. Alam niyo ho ba yon? Pag meron kang compromise. Kaya nga, so it is very important po sa atin na malaman po natin na meron pong laging nakakakita sa atin. Amen po ba? Kung ina-acknowledge mo, kapatid, merong laging nakakakita sa iyo, walang iba kundi ang Diyos. At gumagawa ka pa ng hindi tama, para mo na siyang binabastos. Kaya nga po kapag nakakagawa ka ng hindi tama dun sa pag ikaw ay nag-iisa, isipin mo, nakikita ka ng Diyos. Higit sa lahat, kasama mo ang Diyos. Hindi naman pwede yung, habang manunood ka ng pornography. Habang nanonood ka ng pornography, magpe-pray ka, Lord, iwan mo muna po ako. Pabayaan mo ako mag-isa. I need to be alone, Lord. Wala po. Hindi po pwede. Pag ginawa mo po yan, talaga magiging alone ka na. At lahat ng demonyo, lulundag na po sa iyo. So ang isang question ko po, why is it important to live with integrity even when no one is watching? Subpoint number 1 po natin, God sees what people don't. Sabi diyan, and that's you're living for. Nakikita ng Diyos yung hindi nakikita ng tao. Yan talaga yung buhay po natin. Kung ano talaga yung hindi nakikita ng tao, kadalasan ng totoong buhay natin ay yung pong private life po natin. Ang sabi po ng Proverbs 15:3, the Lord is watching everywhere, keeping His eye on both evil and the good. 24/7 po ito. Paano nagagawa ng Diyos? Hindi ko po alam. Na 8 billion tayo ngayon, pero alam na ng Diyos ang lahat. Paano po nagagawa yun? Hindi ko po alam kasi hindi ako Diyos. Walang nakakaalam, in fact. Pero, maniwala ka sa Diyos, alam niyang lahat. Wala tayong maitatago. Amen po ba? So let this verse be a reminder na meron tayong isang audience na lagi kang binabantayan, lagi kang pinapanood. There is only one audience sa ating buhay na lagi tayong tinitignan. And that is God. Amen po ba? Kaya nga po sa ating mga private life,
no, hindi po tayo dapat doble cara. Hindi dapat nagbabago ang karakter natin. Ang karakter ay hindi po yan nagbabago. Characters katulad po ng mga ABC, 1, 2, 3, 4, no? Ang ABC, karakter po yan. Mga statue ni Rizal, karakter po yan, karakter ni Rizal. Pero alam niyo ho, ngayon kumukulog ho, no? Kung meron pong statue, ninong atitang statue Kenny, Abad Santos Satan, kaya anyway, po yung mga statue yan, isang karakter po ni Rizal, kung babagyo man po, hindi po yan mag-iiba, ganun pa rin. May hawak na libro, hindi po yung nagbabago. Yung letter A, kung bumagyo o mainit man ang panahon, hindi yan nagiging letter B. Letter A pa rin. Ang ibig ko pong sabihin nito, kung Kristiyano ka, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon. Amen. Katulad ng inawit natin, kung Diyos siya, kung anong mga panahon, hindi nagbabago, dapat tayo rin hindi nagbabago yung karakter po natin. Kung anak ka ng Diyos, anak ka pa rin ng Diyos. Huwag mong sabihin na, ay ngayong araw na ito, hindi mo na ako anak ng Diyos, anak mo na ako ng demonyo. Sisingilin ko yung bruhang kumari ko. No, hindi po nagbabago dapat ang karakter. Wala pong double karakter. Nakikita po lahat ng Diyos yan. At kapag dun sa private life mo, alam mo na matino ka, no, meron kang confidence about your public witness, about your public testimony. Malakas po ang loob mo na ikaw ay humarap sa tao. Amen. Kaya nga po, lagi niyong iisipin, the Lord is watching everywhere. Amen. But He's not watching from a distance. Alam niyo po yung from a distance na yun? 90s po yan eh. Hindi ko makalimutan yan. Bakit kanyo? Salamat po sa nagtanong. Kasi po, nung pong graduation namin ng high school, dyan, King AU, Ken. Sa AU, ang gusto po namin dapat yung mga high school life, oh my high school life, yung mga ganyan po yung mga dapat. O kaya yung, we are the champions, my friend. Pero yan ang pinaawit po sa amin. No? From a distance. Yung mga napanood po naming mga graduation ng mga unang batch po sa amin, nag-iiyakan pag yung high school life, no? Naranasan niyo po yun, nag-iiyakan kayo mga high school, no? Na maghiwalay na kayo. Pero kami, nung inawit po namin from a distance, gumaganon-ganon po kami. Bakit? Tumatawa po kami from a distance daw. God is watching us. Mali po yung kanta yung God is not watching you from a distance. He is with you. He is your Emmanuel. God is with us. Amen. Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Hindi lang po mga tao. Lahat, ang buong creation, alam po ng Lord. No, himpapawid man, ilalim man ng lupa, ilalim man ng dagat, nakikita po ng Diyos. Kilala ng Diyos. Everything is uncovered and laid bare, hubad po sa harapan ng Panginoon before the eyes of Him to whom we must give account. Alam niyo po, ito pong Book of Hebrews, sinulat po sa mga Israelita na mga Kristiyano. Ang sabi po ng writer, which I believe is si Paul din po, sabi niya ho dyan, na tayo po ay magbibigay sulit. Kaya kung bakit tayo pinapanood ng Diyos, hindi lang yang tayo sinasamahan, kundi pinapanood ng Diyos, ang bawat motibo, ang bawat salita at bawat gawa po natin, dahil ipagbibigay sulit natin ang lahat ng ating ginawa sa lupa. That's the parable of the talent. Binigyan tayo ng talent ng Lord, binigyan tayo ng life, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng riches, binigyan tayo ng trabaho, ng pamilya. Lahat po ng yan, tatanungin ng Lord, anong ginawa mo nung ikaw ay nasa lupa? Amen. So this is a warning for us. Na wag nating sayangin ang ating pong buhay. No? And always remember this, no? When we build a genuine character po, even in our private life, no? Hindi po tayo basta masashaken na kung ano po ang binabato po sa atin na chismis na paninira. Dahil alam mo mismo ang sarili mo.
kilala mo mismo ang sarili mo. Amen po ba? So real integrity means living for God alone, and when your private life matches your public words, people can trust you. Amen. Kapag po yung sinasabi mo, halimbawa kami pong, lalo na kaming tumatayo dito, pastor, MC, or worship leader, o sino ba nagtitestimony, ano man sinasabi mo, forerunner ka man, no, o isa kang magulang or teacher na merong sinasabihan, ano man ang sinasabi mo, kung yan ay nagmamatch sa ginagawa mo, no, mapagkakatiwalaan ka ng tao. Alam nila na ikaw ay totoo at hindi plastic. Amen. Subpoint number 2, why it's important to live with integrity even though when no one is watching. Number 2 is secret, because secret compromise kills public influence. Ano po ang ibig sabihin po niyan? Kapag meron kang sikretong kasalanan na inaalagaan mo, meron kang secret compromise, no? At yan ay nabulgar, patay kang bata ka, wala na. Hindi ka na paniniwalaan. At marami pong nabubulgar, no? At walang sikretong hindi nabubulgar. Ang sabi po ng Panginoon sa Luke 8:17, for all that is secret will eventually be brought into open. Kapag meron ka sikreto ngayon, sinisikret mo, at ayaw mong isuko sa Diyos, eventually, ibubulgar ka ng Diyos. Sabi po dyan, and everything that is concealed will be brought to light and made known to all. Minsan po nagkasala po si Haring David. At during this time, sabi po ng Bible, dapat po ang mga hari ay nasa gera. Pero siya ay nagpapahinga at pumunta po siya sa rooftop niya. Nag-internet. Nakapanood ng pornography. Nakita niya si Bathsheba na naliligo. So, na-arouse po siya, pinakuha po si Bathsheba, nabuntis si Bathsheba, no, nagkasala na po siya ng ano po nun? Adultery. Now, nung nalaman niyang buntis, ang ginawa po niya, pinapatay niya si Uriah. Linagay po niya sa harapan ng gera. For many months, hindi nagre-repent si David. Hinihintay ng Diyos na mag-repent si David. Pero, I think siguro nung ka-8 or 9th month nung pagbubuntis ni Bathsheba, pinadala ng Diyos si Prophet Nathan. At ibinulgar, no? Alam po natin ang kwento. Sabi niya, mahal na hari, meron pong isang tao na isa lang yung tupa niya, at inaalaga niya ito na parang anak, katabi niyang matulog, talagang parang anak niya kaisa-isa. Yung kapitbahay niya, mayaman, napakaraming tupa. Pero nung nagkaroon ng bisita yung kapitbahay niya yung mayaman, kinuha pa niya yung kaisa-isang tupa nung mahirap para ito ang iluto para sa kanyang mga bisita. Ano pong dapat gawin doon? Patayin ng taong yun. Ang sabi po ni Nathan, ikaw yung taong yan, sabi niya. Ang nakakarinig po nito, ang mga nasa palasyo. Nandiyan po yung kanyang mga servants at mga sundalo. Bagamat alam na po nila ang kwento niya, pero hindi po alam ni David na ibubulgar siya ng Diyos. Ito po kung meron sa atin dito, bato-bato sa langit na meron kang tinatago, kapatid, at ayaw mong suko sa Lord, wag mo nang hintayin, ibulgar ka pa ng Diyos. At yung isipin mo lang yung nakakahiya, alam nila ganito ako nakakahiya. Hindi ba? Yung kapag hiyang-hiya ka, para pong yung mukha mo, talagang ayaw mo magpakita kapag meron kang kahiyan na ginawa. Kaya nga po dito, it kills public influence. Meron pong pastor noon, no, total alam na po ng lahat, si Jimmy Swaggart. Very powerful evangelist. Libo-libo po ang kanyang mga miyembro. No, 10,000, 20,000 lang, meron po siya na miyembro. Ganun po karami. Tayo po, nasa 2,000 lang po tayo. Ganun po karaming members po niya. Pero nagkasala po siya ng adultery din. Ibinulgar po siya ng Diyos, pero ano po nangyari sa hindi na po siya pinaniwalaan. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, you are the salt of the world, no? Bago niya sinabing you are the light of the world. No? When
when a salt lose its saltiness, ano pa ang kabutihan nun? Pag wala ng alat yung asin, tatapon na lang yan at yuyurakan ng mga tao. Kapag halimbawa po ako ay nagkasala ng pangangulo niya or anuman, pagnanakaw o anumang hindi maganda po, no? O nakapatay ng tao, nagmolest siya. At humingi naman po ako ng tawad. Kahit humingi na po ako ng tawad, pag tumayo po ako dito, marami sa inyo madidismaya. Hindi kayo maniniwala. Amen. Wala po, hindi ko po sinasabing hindi ka na pwedeng maging Kristyano. Pwede ka na maging Kristyano. Pero mahirap ka nang maging leader na ikaw yung magsalita. Ang pwede na lang sa'yo, maging follower ka na lang. At Diyos na po ang pwedeng mag-recover sa'yo or mag-restore sa'yo. Kaya nga po, iingatan po natin yung ating mga Alam niyo po sa isang pamilya, kung minsan pag nagkasala po yung tatay or nanay, ng pangungalo niya din, yung mga bata po nawawalan po ng respeto sa magulang. Kahit nagsisi na kung minsan yung mga magulang, pero hindi po lahat ganyan. Pero may mga pamilya po, yung mga anak, kahit anong gawin ng magulang, wala na. Bakit po? Nasira na po yung yung public influence dahil nabulgar po yung secret compromise. Nakakasunod ho ba kayo? Amen po ba? So, the darkness you compromise in today, remember this. Kung ano man kino-compromise mo ngayon, tinatago mo, becomes the spotlight you regret tomorrow. No? Kapag nabulgar ka, sana noon pa, nagsisi na ako. Ang sarap sana ng buhay ko. Hindi ako yung, alam niyo po yung pag dumadaan ka sa daan, lahat ng kapitbahay mo, alam yung kwento. Nakayuko ka na lang dahil nawala yung integrity mo. Ang hirap po nun. I'm not saying na may karapatan yung taong yurakan ka, pero ito talaga yung mga tao. Lalo na yung wala sa Diyos, yuyurakan ka. O nasa di, born again mo. No, mas malala ka pa pala sa amin. No, may mga ganyan po. No, kung ano-ano palang pinaggagawa mo sa sa lihim. I hope na nagigets po natin itong tinuturo sa atin ngayon. Proverbs 10:9, people with integrity walk safely. Kapag meron kang integridad, maayos ang lagi kang merong divine protection. But those who follow crooked paths will be exposed. May expose ka talaga kapag ay hindi tama po ang iyong pamumuhay. Sabi po dito, live with integrity even when no one's watching because integrity keeps you safe while compromise sets you up to be exposed and no one follows a leader who eventually falls. Ito po yung sinasabi ko, wala nang susunod. Kung halimbawa po kami, or ako na lang po, magkasala, makagawa po ng isang bagay na hindi po tama, at karumal-dumal po siya, wala na pong susunod sa akin. Wala nang maniniwala. Baka pati nga pamilya, kaibigan mo, hindi ka na paniwalaan. Kaya nga po, remember this, living with integrity gives us confidence in our Christian testimony. Kapag meron ka pong, kung minsan sa fellowship lang, kapag meron kang sekretong kasalanan, naalala ko po ng kabataan po namin, youth po kami, that was 10 years ago lang. Kaya pastor, wala kang integrity, sinungaling. So joke lang po, no? Pero nung kabataan po namin, dahil meron pong birthday dun sa isang kabataan, yung youth leader po namin, si Brother Joel Jimenez pa po nun, pinag-pray yung pamangkin niya sa pagkain. Sabi niya, hindi ko nasasabihin pangalan, baka yung basta yung kilala nyo. Sabi niya, ikaw mag-pray ka niya. Ay, uncle, kanya, hindi, wag, iba na lang kanya. Bakit hindi? Ikaw mag-pray. Pinilit po niya. Yung pamangkin niya siya mag-pray. So, nung nag-pray na po kami, sige po, yuko po tayo. Yumuko po kami. Tagal pong tahimik. Nung nagsalita na po siya, sabi niya, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Alam niyo po,
ilan po sa amin tumawa, isa na po ako sa tao. Kasi po, pinagpe-pray lang niya pagkain. Ang ano po niya, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Hindi ko na po ulitin, Panginoon. So nag-confess muna po siya mahaba bago po niya, no? At ngayon po, Panginoon, i-bless mo po ang aming pagkain. Kung minsan, ganyan po. And I've been in the, sa worship team for 20 years. Naging music director po ako. In-schedule ang mga worship leader. Ilan po sa mga worship leaders, kadalasan pag linggo na inassign ko, sasabihin nila, Brother Manny, no, baka nanonood yung iba, hindi ako pwedeng mag-lead. Meron akong kasalanan eh. Yung po mga ganon. Brother Manny, alam niyo po bakit ganon? Kasi nga po kapag wala kang confidence. Pero alam niyo ho, lahat naman tayo nagkakasala eh. Sabi ko pati nga ako may kasalanan eh, sinong tatayo ako? Only by the grace of God kung bakit tayo nakakatayo. Only by the grace of God. But, wag tayong, iba po yung nagtatago ka ng kasalanan. Yung po nagkasala lang, wala naman tinagong kasalanan eh, pwede naman siya tumayo eh. Iba po yung merong inaalagaan na kasalanan. Meron po, nag-confess nga po sa akin na, ngayon ko lang po sasabihin sa ito, Kuya Manny, kanya. No, parang ngayon hindi na siya Brother Manny, Kuya Manny, kanya. Bakit? Ang totoo nito kanya, hanggang ngayon, umiinom pa ako, naglalasing kanya. Ganun ba ako? Hindi ko po siya tinanggal. Sabi ko, magmula ngayon muna, hindi ka muna tatayo sa magkikipag-practice ka. So, wala pong nakaalam po nun. What I'm saying is, kapag meron kang, secret sin, meron kang private compromise, ang hirap pong, ipakita na ikaw talaga ay Kristiyano. Ang hirap po. Kung papakita mo man, alam ng konsensya mo, kinukonsensya ka na, oy, hipokrito ka. Lalo na, sasabayan niya ni Satanas. Oo nga, sabi ni Satanas, so pakinggan mo yung konsensya mo, pareho na kami. No? Pero always remember this. Kapag lumapit ka sa Lord, He is faithful and just to forgive us our sins. And there is therefore now no condemnation. Amen? Pero ang tinuturo ko po ngayon sa inyo, wag tayong mag-alaga ng kasalanan. No, hindi yung, total, nag-attend ako ngayong Sabado. Bukas, birthday ng kumpare ko. Pwede na naman akong uminom. Bawas na naman ang kasalanan ko. Di ba noon sa dating pananampalataya po natin ngayon, bakit tayo nagsisimba? Ang alam natin para mabawas ang ating kasalanan. Hindi man mawala eh. Ang sabi natin, mabawas. So pag nabawas na, pwede mo naman dagdagan. No? Punuin uli. At kapag hindi ka nagsimba, meron kang kaibigan na dumaan sa harap ng bahay nyo, no ka munta, ay nagsimba ako. Ay pakipa nga, di mo na ako murugo. Ano yan? Akala po natin, pwede rin po yun. So living with integrity gives us confidence. Kapag alam mo sa private life mo na matino ka ring tao, matino kang Kristiyano, hindi ka mahihiyang i-share ang gospel. Hindi ka mahihiyang mag-lead ng worship, mag-lead ng prayer. At i-share nga po yung gospel. Hindi ka mahihiya dahil alam mo sa buhay mo na kahit nagkakamali ka, pero ikaw ay tunay na Kristiyano. Lahat ng tunay na Kristiyano magsabing amen. Number 2, you must stand firm in the faith to make an impact on others. Therefore, encourage others by your good example. Palakasin po natin ng loob, maging encouragement po tayo, maging inspirasyon po tayo sa ibang tao sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa po natin. Amen. So parang kamukha po nung one, no? Pero mas meron po pagkakaiba ito. So why it's important to encourage others by our good example? Number 1, your example teaches what words alone can't. Yun daw po ang ating mabuting halimbawa, no? Merong tinuturo ito na hindi pwedeng ituro ng iyong bibig. Amen. In other words, yung kasabihan po sa English na actions speak louder than words. Kung puro ka lang bunganga, no, at hindi nakikita sa iyong gawa,
hindi ka rin magkakaroon ng good impact sa ibang tao. Impacto, pwede, no? Titignan ka nila as impacto. Pero dito po sa 1 Peter, sabi niya, 1 Peter 5:3, don't lord it over the people assigned to your care, pero ito po yung gusto kong bigyan ng diin, but lead them by your own good example. Sabi nga ho sa inyo, doon sa unang bahagi po natin kanina, whether we like it or not, ang circle of influence po natin, people who surrounds us are being affected, no, whether they know it or not, consciously or subconsciously, nalalaman ba nila o hindi, naapektuhan sila sa buhay ng bawat isa po sa atin. Naapektuhan din po tayo sa buhay ng bawat ng buhay po nila. So, alam niyo po, sabi po ni Peter dito, lead them by your good example. Nalilid po natin ang tao kung tayo ay merong good example. No, mahirap pong i-lead yung tao. Halimbawa, ikaw ay forerunner. Lahat po ng forerunner magsabing praise the Lord. Bakit di taklarin forerunner? O tatakot kayong mag-praise the Lord? Kung forerunner ka at wala kang mabuting halimbawa, yung mga member mo, tatawanan ka lang yan. Eventually po, aalis sa grupo mo yan. Eventually, wala ka ng hawak dahil hindi ka matinong forerunner. Amen. Ganon din po sa isang church, kapag isang pastor po hindi matino, aalis po ang mga members. Meron pong mga ganyang, may mga ganyang pong pastor o simbahan ngayon. Umaalis dahil hindi matino ang pastor. At praise the Lord, nandito po kayo, somehow, nakikita nyo po na matino kami. Salamat po sa Lord. Praise the Lord. No? Glory to God. Amen po ba? So they follow what they see in us. They just don't follow po yung words po natin. Yung pong, yung sinasabi ni Pastor Manny, tignan ko nga kung nasa buhay niya yan. Sinasabi ni Pastor June, Pastor Jack, Pastor Francis, o sino man po sa ating pastor. Titignan po ang buhay po natin. Kahit nag-testimony ka lang pag Wednesday, titignan pa rin po ang buhay mo. Kung totoo nga yung buhay mo, may mga nagte-testimony po kasi hindi naman talaga totoo. Gusto lang po nilang magpakilala. At pag nakilala na, pwede na siyang mangutang. May mga ganyan po na hindi po talaga Kristiyano. So don't drive people with commands, lead them with your life. Hindi mo, kahit po sa bahay lang bilang magulang, kung ikaw ay matinong magulang, hindi po mahirap pasunurin ang mga bata. Pero kung ikaw ay salbahing magulang, alam niya, mabisyo ka, adik ka pa, so nagsusugal ka, mawawalan po ng respeto ang anak mo sa iyo. Napakabuti na lang po nung bata kapag kahit ganyan ka, nire-respeto ka pa rin. Napakabuti lang, baka Kristiyano. Kung Kristiyano yung anak mo, no, kahit nabalasubas ka, dahil Kristiyano yung anak mo, re-respetuhin ka niyan. Pero ilan na po sa mga napapanood po natin ngayon, wala nang respeto yung bata sa magulang. Hindi lang po dahil kasalanan ng magulang, dahil po yung bata, lumaki pong hindi nakikita yung integridad ng magulang. Kahit po saan. Kahit na ikaw ay ate lang o isang kapatid lang, meron epekto ang buhay mo, kapatid. Merong tumitingin sa buhay mo. Kahit kapitbahay mo lang, titignan ka. No, yung batang ito, no, napakasipag niya. Kasi makikita niya, naglilinis ka ng bahay. Naglilinis. Ewan ko kung may uso pa ba yung naglilinis ng kanal noon. Kami po. Kasi noon, di ba, open yung mga kanal natin noon, nililinis mo yung kanal. Ako po noon, alam mo po yung pag nagwalis ka ng daan, dahil hindi pa sementado po noon, di ba, mamalikabok pa ka, buburak la pa rin kaya katamong kuko. Di ba, gagabunta mo po kanita. Kapag nagdilig ka, naglinis ka, nagwalis ka, napipilitan ka na nakikita mong marumi yung katabi mong bahay, anong gagawin mo? Wawalisin mo na rin. Ngayon, pinapanood ka ng mga kapitbahay mo. Nakikita ka kung anong klaseng tao ka. Pero kung lagi mo na lang lilinis, yung kapitbahay mo, pag naglinis siya, lilinis sa'yo. Pero pag ikaw naglinis, yung sa'yo lang. Tapos ang masama pa, yung naipon mong basura, linagay mo pa sa harapan niya.
No? Away po ang hinahanap mo niyan. Away po yan. Nakakita na ho ba kayo ng nagsabunutan na matanda? Nung bata po ako, may ganyan. May mga tuwada na yan. Ako may pangunutla pa. So don't drive people with commands. Lead them, no, with your good example sa iyong buhay. So subpoint number 2, why it's important na encourage po natin ng bawat isa, ang ibang tao, with our good example. Your example speak louder than your years. Your example speaks louder than your years. Ano po ibig sabihin po nito? Hindi ko mo matagal ka ng Kristiyano, maganda nga yung epekto ng buhay mo sa iba. Amen. Ay ako, matagal na ako sa Calvary. Wala pa nga ang Calvary, nandito na ako eh. Meron bang ganun, no? Ay ako, 10 years na akong Kristiyano, 20 years na, kahit ilang taon kang Kristiyano, kapatid. Hindi yan titignan ng tao kung ilang taon ka ng Kristiyano. Ang titignan pa rin, yung pamumuhay mo, yung bunga mo. The way you speak and the way you act. Amen po ba? Sabi po ni Paul kay Timothy, 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are what? You are young. Huwag mo hayaan na ikaw ay maliitin dahil ikaw ay isang bata lamang o isang kabataan lamang. Pastor, pangkabataan ng verse na yan. So, tapusin muna po natin. But set an example for the believers in what? In speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Now, kung si Paul, sinasabi niya sa isang kabataan na leader, kabataan na pastor na si Timothy, na mag-set ka ng example bilang kabataan sa iyong pananalita, sa iyong pamumuhay, no, sa iyong the way you act, your conduct, sa iyong pag-uugali, yung po pala, sa iyong pag-ibig, sa iyong pananampalataya, at sa pagiging malinis mo. Kung inuutusan ni Paul ang isang kabataan na maging good example, how much more sa ating meron ng edad, dapat tayong mag-set ng example. Amen. Ang ibig sabihin po nito, wala po sa edad ang pag-set po ng example. Kung ikaw ay Kristiyano, bata ka man, kabataan ka man, o may edad na, kinakailangan nakakitaan ka ng mabuting halimbawa sa iyong bibig, sa iyong pananalita, sa iyong pag-uugali. Saan pa ho? Oy, tapusin ko na, baka Jesus name. Lord, wala pong brown out. Saan pa? Sa iyong pag-ibig, sa iyong pananampalataya, at sa iyong pamumuhay na kung ikaw ay pure, meron ka bang purity, meron ka bang malinis na pamumuhay. Kailangan mag-set ka ng example. Dito mo mapapatunayan na talagang matibay ang iyong pananampalataya. At siguradong magkakaroon ka ng impact. Kafangfangan po, sorry po. Amen po. So, ang ating pong edad, hindi yan i-disqualify yung, it will not disqualify you from making an impact. Amen. Wala sa edad po yan. No? Kaya nga, mag-set tayo ng example kung yung kabataan na si Timothy, kailangan mag-set example. Lalo na tayong may edad na, mag-set tayo ng example. Amen. Kapag ganito po, madali po tayong magkaroon po ng influence. Madali pong ma-influensyahan. Alam niyo po, kapag alam po nila, meron kang integrity, meron kang dangal, pag nagsalita ka, ang tao makikinig sa'yo. Pero kung alam po nila, balasubas ka, hindi ka matino, kapag, halimbawa, may meeting sa barangay, may mga suggestion, hindi ka pakikinggan. O pakiramdaman niya yan, born again yapin, pero marok na yung manugali. Alam niyo po yung mga ganun. Kaya nga po, natin. Kaya nga po, napakaganda po na itong point natin, your example speaks louder than your years. So don't tell people how long you have been a Christian, but show them how to be a Christian. Huwag mong ipagmalaki kung ilang taon ka ng Kristiyano. Ipakita mo yung paano maging Kristiyano. Amen po ba?
So, number 3, why it's important, subpoint po. Number 3, subpoint pa lang ho. Bakit importante po na ma-encourage, ma-inspire po natin ang ibang tao na sa ating mabuting halimbawa? Because your example makes God visible to others. Marami pong tao hinahanap po ang Diyos. Pero kung makikita nila sa buhay mo yan, nakikita po nila ang Diyos. Kaya sabi po ng Panginoon sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others that they may see what? Your good deeds. No, paano tayo magsa-shine? Sa ating mabuting gawa, sa pagtulong sa kapwa. Amen po ba? Sa paggawa po ng mabuti sa kapwa, they may see your good deeds, tapos po, nag-glorify po ang Ama nasa langit. Amen? Amen po ba? Your example encourages others and points them straight to God. Amen. Tandaan niyo po ito, your life is not about getting attention. It's about giving direction. That's impact people see Him. That's your impact. People will see Him because of you. Amen. It's not about ito. Alam niyo po, hindi ito yung para makita ka kung sino. Dapat makita si Kristo sa atin. Nakikita. Hindi ka po mag-special number. Hindi ka tatayo sa anong ito. Hindi ka magte-testimony para makita ka. Hindi po. Ang unang pinapakita mo, si Kristo na nasa iyo. It's not about us na para, hindi po tayo KSP, no? Meron ba ubang KSP sa inyo? Kung Kristiyano ka na, KSP ka pa, malaki ang diferensya mo, kapatid. Hindi tayo, USA. Alam niyo po yung USA? Uhaw sa attention. Mga uhaw sa attention, ganyan yan. Nag-testimony siya, magte-testimony din ako. Alam niyo po yung ganon? Hindi po. Kaya tayo nagte-testimony kasi gusto nating ipakita si Kristo sa buhay po natin. Kami po yung nagpipreach dito para hindi po para sumikat, para makilala niyo kung sino si Pastor Manny, kung sino si Pastor John, si Pastor Jack, o kung sino mang pastor. Hindi po. Gusto naming ipakilala kung sino ang Panginoon sa buhay po natin. Dapat ito po ang makita po sa atin. So, sa paanong paraan? Let your light shine. Paano? By doing good deeds. So let people see Christ in you. Kapag nakikita nila si Kristo sa iyo, gumagawa ka ng mabuti, dinidirekta mo sila sa Panginoon. Ano kayang sikreto ng taong ito? Bakit napakabait niya? At malalaman nila walang iba kundi Christian. Alam niyo po, nung nag-testimony si Elder AJ po dito, na kasi sa business po nila, pag 2 o'clock ng Sunday, sinasara po nila ang business po nila, ang tindahan po nila, para mag-attend yung mga nagtatrabaho po nila. Just last time, yung nag-testimony po siya, nagano po sila, nasunog po yung kanilang breaker. Buti na lang po hindi nasunog yung tindahan. Huminto po dun sa isang merong metal huata. I don't remember. Basta ang alam ko po, pinotektahan po ng Lord. Ngayon, yung pong dapat pinapagawa po nila sa isang electrician, no? Istuwi ba yung kwento ko? No? Tapos, sabi niya, hindi ko magagawa yung kailangan ko munang magsimba. So dahil pastor, kailangan magsimba, so pumunta muna siya ng church. Pero nataon po, nung wala po sila, nagkaroon po ng sunog. And then nakita po niya na hindi, nung po pinagawa na sunog, yung pong pastor na ito, sabi niya, hindi siya na gano'n. Sabi niya, bakit wala ba kayo ng Sunday ng 2 p.m.? Kasi po, yung aking mga nagtatrabaho, pinagsisimba muna. Kaya pala. Sabi po ng pastor, kaya pala. Bakit? Kasi nakita po nung electrician na pastor, merong divine protection, hindi nasunog yung tindahan kasi inuna ang Diyos. Amen. Kapag nakikita ang Diyos sa atin, inuuna mo ang Diyos sa atin, no, nakita po ng pastor, kaya nakita si Kristo sa buhay nila at kaya merong divine protection. Kayo na may mga business na hindi nyo maiwan-iwan, na pinoprotektahan nyo kanyo, hindi kayo nagpoprotekta si Lord. Kahit nasa tindahan kayo, kapag meron ng baril na nakatutok sa inyo, hold up ito, wala na kayong magagawa. Pero si Lord, kahit iwan nyo po yung tindahan nyo,
no, kahit na iwan niyo po yung tindahan niyo, sirahan niyo muna, hindi po magagalaw yan dahil si Lord ang nagbabantay. Bakit? Inuna mo si Lord. Dahil inuna mo si Lord, nakikita ngayon ng tao. Nakita ng pastor yung Kristo sa buhay ni na Brother AJ na inuna ang Diyos. Amen. Nakikita ho ba ang Diyos sa atin? Amen. Yung pong, bakit ang bait-bait mo? Tapos na gano'n. Ano ka ba? Born again ka ba? Opo. Ang ganda pong sabihin po nila yung, kaya pala. No? Yung po, pero yung malaman po nilang, born again ka pala? Diba? No? Born again ka pala. No? Pagtalikod nun, born again. Borbolen yan man kay. Hindi naman siya born again, borbolen again yan. You know? Hindi, excuse the word, no? Pero hindi na po tayo borbolen, no? Born again na. Amen. sabi ni Pastor Manny ito. Anyway, number 3 po, no? Last point po natin. You must stand firm in the faith to make an impact on others. Therefore, stay steadfast when life gets hard. Ano po ibig sabihin po nito? Kapag matindi na po yung kinakaharap mo, yung pagsubok mo, stay steadfast. Ibig sabihin po ito, manatili kang matatag sa iyong pananampalataya. Stand firm sa iyong faith. Be steadfast. So ngayon, may tanong na naman po ako. So why it's important to stay steady when life gets hard? If you want to make an impact on others. Bakit? Because your steadfastness becomes their proof. Yung pagiging matibay natin sa pananampalataya, kahit matindi yung pagsubok natin, ito yung nagiging ebidensya ng tao na totoo nga yung Diyos na pinaniniwalaan mo. Amen po ba? Sabi po dito sa Job, no, kilala niyo po si Job, Job 2:9-10. Ano na po ito? Pangalawang, yung pong nagkaroon na po ng pigsa, si Job po dito, nagkaroon ng karamdaman, bugod po namatay yung 10 anak niya, pinatay ni Satanas, lahat ng kayamanan niya nawala. And then sabi po ng asawa po niya, hindi pinatay ni Satanas yung asawa niyang bungangera. Sabi po ng asawa niya, are you still maintaining your integrity? Ano ang integrity dito? Yung faith. Nananatili ka ba bang nananampalataya? So, pag sinabi mong ikaw ay may pananampalataya, meron kang dapat integrity. Ayan po. Ang sabi ng asawa niya, nananatili ka ba sa iyong integridad? Sa iyong pananampalataya? Bakit? Paano kung nasabi yung integridad dito, pananampalataya? Kasi sabi niya, curse God and die. Are you still maintaining your integrity? Sino may pananampalataya dito? Dapat meron kang integrity. Tunay yung pananampalataya mo. Kaya sabi ng asawa niya, meron ka ba bang integridad? May pananampalataya ka pa rin sa Diyos mo? Sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na lang. Anong sagot ni Job? Oo nga, no? Bakit ganito ang Diyos? No? Sinumpa ba niya ang Diyos? At mamatay na lang ako, Panginoon? Bakit ginanyan mo ang buhay ko? Alam niyo po si Job at this time, punong-puno ng pigsa. Si Pastor Francis. Okay mo, Koy? Ayan, sinabi niya po, 2 lang po yung pigsa po niya. Pigsaan ka ba, Pastor Francis? No, ang sakit-sakit na po nung Wednesday, hindi na po siya naka-attend kasi po hindi siya makaupo. Pero Thursday, kailangan niya mag-ministry sa bundok. Pinilit niyang pumunta, mag-ministry sa bundok. Sa kaka-ministry at nakaupo, pumutok ang 2 pigsa. Wala na yung sakit. Ang sabi niya kay Satanas, unanuyen ni Satanas. Nung ngayon kumita, kung hindi siya nag-ministry at nasa higaan lang siya ng bahay niya, no, hanggang ngayon, pigsaan pa rin siya. Pero dahil yung integrity niya, pinatunayan niyang pastor siya ng kabundukan ng Bamban, ng Dapdap, pumutok yung 2 pigsa. Nawala. Ngayon, nakakaupo na po siya ng mabuti. Praise the Lord.
Danong kaya ba yun eh? Wait po. Alam niyo po yung iba sa atin, kung kanina kumulog yung bago alas 6, ay kukulog. Mag-online na ako mo. May integrity pa ho tayo nun? Meron ba tayong faith nun? Steadfast ba ang faith natin? Firm ba? Alam niyo po, minsan may mga bagyo, di ba? Talagang konti lang, pero yung iba po, kung minsan basang-basa, nag-a-attend pa rin. May mga ganyan mo, hindi po sila napipigilan ng kahit anong bagyo. Bakit po? Kasi sabi nga dito, yung integrity ni Job, pinano niya. Ang sabi ni Job sa asawa niya, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos? Hindi ba yung mga problema dapat tanggapin din natin? Yung hindi magagandang bagay, dapat tanggapin din natin? Ang sabi po ng salita ng Diyos, "In all this, Job did not sin in what he said." Di ba kung minsan kapag mahirap yung ating nararanasan na problema, nakakapagsalita tayo ng reklamo na hindi maganda sa Diyos. Pero si Job, hindi siya nagsalita. Na-maintain niya ang integrity niya. Kung alam po natin ang buhay ni Job, ang buhay po ni Job, siguro, dumating yung 3 kaibigan niya, kinokondemn po siya. Pinagkokondemn po siya. I'm sure pati mga kapitbahay niya, kinondemn po siya. Pero nung nirestore siya ng Diyos, siguradong nakita ng mga kapitbahay nila ang tindi ni Job. Nanatili siya. Kasi makita mo po yung tao, punong-puno ng boils, ng pigsa, mukha, no? Lahat po makita nyo, nakakadiri. Alam niyo po, sino na po nagkaroon ng bulutong sa inyo dito tapos punong-puno? Di ba kung minsan nakakadiri, bulutong lang? Si Job sabi niya, may inuuod na yung mga pigsa niya. Kapag nawala yung uod, binabalik niya. Kung minsan ini-scrape po niya ng paso. Sabi ko, kung nabasa niya po yung book of Job. No, ini-scrape niya ng paso. Nakita po ng kapitbahay nito, kalunos-lunos yung kalagayan ni Job. Pero hindi bumigay si Job sa Diyos. Alam po natin ang reason, merong self-righteousness si Job. Pero kahit merong self-righteousness, tinuruan siya ng Lord. Dahil nangawakan si Job, naging steadfast siya, naging firm po, nag-persevere si Job, no? Ibinalik po ng Diyos doble yung kayamanan niya. Binigyan po siyang muli ng 10 anak, na higit po sa mga dating mga anak niya. Amen. And I'm sure, ang buhay po ni Job, naging impact po sa mga kapitbahay niya. Na hanggang ngayon, napapawaw po tayo ang tindi ng impact ng buhay ni Job sa buhay po natin. Na konting ano lang. Kaya po alam niyo po kapag yung problema yung naiisip niyo, isipin niyo po yung problema ni Job. O kaya ako na lang po, isipin niyo po yung problema ko. 19 years na po akong nagdadialysis. Alam niyo po, naikwento ko nga ho sa diyan pong kakabata mo. Nung kahapon, sa amin pong meeting ng lahat ng full-time, pati po elders, sabi ko, nung ginagawa ko po itong message nito, ngayon ko mas na-appreciate kung bakit pinapatagal ako ng Diyos sa dialysis. Kasi po maraming tao ang lumalapit po sa akin. No, glory to God po, lumalapit po sa akin na na-encourage po sila. Sabi po nila, ako pa rin, Pastor, may ganito, pero na-encourage ako sa buhay mo. Ang sarap pong pakinggan, pero pag narinig niyo po yung bigay niyo kagad sa Diyos ang glory. Amen. Pero masarap po yun, kesa po yung, balo mo, ika, akakit kada ka pa, madismaya na ako. Alam niyo, hindi po siguro sasabihin ng tao yan, pero dapat sa ating mga Kristiyano, masabi po tayong nakaka-bless po tayo. Alam mo kapatid, nakaka-bless ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, alam mo nakaka-bless ka. Ang tanong ko ngayon, no ka rin mani ba't itang boses, kay ngarong o kay kay? Sa puso ba yan o sa ilong? Bala mo, maka-bless ka. Kung minsan may mga tao pong pag nandyan ka na, nananahimik na, ibig sabihin po yan, merong hindi gusto sa'yo. Tapos aalis na, ay, hati ko palang gawan. Alam niyo po yung mga ganon?
Di ba? Masasaktan ka, pero dapat mag-isip-isip ka. Bakit kaya? Ano kaya ang ginawa ko? Di ba? Dapat makita natin. Kaya kapatid, kahit meron kang pagsubok, ipakita mo na ikaw ay tunay na Kristiyano. Huwag yung konting ano lang, hindi ka na mag-aaten ng siyo, hindi ka na magsisimba. Huwag niyo pong gawin yon. No, alam niyo po yung buhay ko. No, I think sa Wednesday ko po ito nasabi kasi Wednesday po. Yung Wednesday ko po kasi ngayon, meron lang dialysis. 3 times po ako ngayon. For 1 year na. Pero for 18 years, twice lang po ako. Pero ngayon, ewan ko, ba't ayaw po, sabi ko sa doktor, kaya ko namang mag-twice. Ayaw niya akong ibalik sa twice. No? Siguro may dahilan. No, kung bakit ayaw niya akong ibalik sa twice. Pero, pag galing ka po kasi ng dialysis, sakit po yung katawan mo, lalo na po kung pag masakit po yung mga joints mo. Ang laki po ng struggle kung mag-attend po ng Wednesday. Pero linalabanan ko po. Sa tuwing naman po, sulit po, marinig mo po yung mga testimony pag Wednesday. Lumalakas po ako. Kaya alam ko po ito, alam ko kahit masakit yung pakiramdam ko pag Wednesday dahil kailangan mo na magpahinga dahil galing ako sa dialysis. Lalo na pag na-delay po yung dialysis, umuwi na po ako ng 2 o'clock or 3 o'clock na tapos no, kakain pa ako, mag-aayos, no? Mabagal po akong kumilos ngayon. Hindi ka na talaga makapagpahinga. Pero dahil nabe-bless ako dun sa mga testimony ng mga tao, gustong-gusto ko silang marinig ng live. Opo nasubukan ko na pong mag-online ng Wednesday. Naiinggit po ako, sana tsuko ka rin ako. Kasi alam ko po yung bless ka kapag nandun ka sa live. Live nga eh. No, hindi po siya yung parang ano lang po siya, pinapanood mo lang siya. Sa bahay, pag nanonood ka, pangabagya, susubo ka. Amen, pastor. Amen, makabless siya. O tapos, uminom ka na naman. Pangabagya, marami na naman, magbalitog na ka naman yan. Amen. Hindi ka nakakapag-focus talaga. Kaya pag wala kayong importanteng ginagawa pag Wednesday, samahan niyo po kami sa prayer. Itong binabilin ng Lord. Sabi po niya, kapag dumating na ang mga signs ito na malapit na ang pagwawakas, watch and pray. Ang dapat natin gawin sa mga huling araw ito, lagi tayong magbantay at lagi tayong manalangin. Sama-samang manalangin. So Wednesday, kita-kita po tayo. Manalangin po tayo ng sama-sama. Pwede naman ako manalangin pastor ng mag-isa. Opo. Pero how good and pleasant it is when brethren dwell together in unity. Bakit? For there the Lord commands His blessing. Pinapadala ng Diyos. Kapag nag-unite tayo, merong unity sa worship, unity sa prayer, pinagpapala tayo ng Lord. Amen? So kita-kits po tayo sa meeting of the prayer warriors. Kailangan prayer warrior ka. Amen. Kapag prayer warrior ka, takot ang diablo sa'yo. Kasi alam niya, palaban ka sa panalangin. At mirasta ka rin eh. Kasi this is part also ng pagiging matibay mo, steadfast mo, na nagiging steadfast ka sa iyong pananampalataya by prayer when life gets hard. Amen. Kuminsan nawawalan ka na ng tawag dito, ng mood. Nawawalan ka ng mood kapag pagod ka na. Hindi, yung pa lang po yung problema eh. No, nagiging hard ba yung halimbawa, nagiging hard ba yung boss mo sa trabaho mo? Pag nawalan ka nawala ka sa mood, nanalo na ang diablo. Ang gawin nyo, kahit tambakan ka ng trabaho ng boss mo, gagawin mo yon para sa Panginoon. Sinabi po yun ng Bible, di ho ba? Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Hindi tao ang pinaglilingkuran mo, sabi nga ni Paul. Si Kristo ang pinaglilingkuran mo, kaya si Kristo ang magre-reward sa'yo. Well, saan pa ba kuminsan when life gets hard? Kuminsan sa traffic. Di ba? It is also hard na nasa traffic pero nagmamadali ka. Malilate ka na. Anong gagawin mo niyan? Magbabiolate ka na ba? Mag-ano ka na rin po? Tapos, magkikipag-away ka na rin, magkikipagsingitan. Tapos, yung na-tiyempo, na nakaano mo,
member ng church. Hoy, Brad, ika pala yan. Mamalagwa ka yata, Brad. Ay, pasensya na kaya. O patay na yung testimony mo. Kaya nga po, yung iba kapag nakita nila, kahit mahirap ang sitwasyon mo, sa problema mo, sa bahay mo, kahit sa asawa mo. Alam niyo po, meron mga asawang babaeng nakaka-bless, kahit po balasubas yung asawa niyang lalaki, pinaglilingkuran pa rin niya yung asawa niyang lalaki. Ay, ako pa, sorry, kung gawin yung gender, lasunang kepa yan. Hindi mo siya mawiwin. Wala kang good example, hindi mo siya malilid. Wala kang good impact. Hindi ka magkakaroon ng impact sa buhay ng asawa mo. Kumabata na, pasimir sana king asawa ka niyan. Amen. So, when you don't fold under pressure, others see that faith actually works. Your stability shows them God is enough in real life. Kapag stable ka, marami kang pagsubok, pero nakita nila na stable ka, hindi ka naapektuhan ng maraming problema, nabibless ang tao sa iyo. Nakikita nila na buhay nga ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sa point number 2, bakit kailangan po tayong maging steady, steadfast, when life gets hard? Kung gusto natin magkaroon ng impact sa iba? Because people copy how you handle pressure. Marami pong tao, kung minsan kahit bata ka lang, mas nakakabata ka, tinitingnan ko kanila kung paano ka mag-handle ng pressure. Sabi po ng 1 Thessalonians 1:6-7, you became imitators of us and of the Lord. No? Ginaya nyo kami, sabi ni Paul, at ang Panginoon, for you welcome the message in the midst of severe suffering with joy by the Holy Spirit. No? Tinanggap niyo yung salita, yung word of God in the midst of suffering, sabi po sa Thessalonians. And so you became a model to all believers in Macedonia and Achaia. Tingnan niyo po ito. Yung pong testimony ng Macedonia ng Thessalonians, na kahit matindi po yung suffering po nila, tinanggap nila yung salita, pinaghawakan nila yung salita, nabalitaan ng Macedonia. Kaya pala naging matindi rin yung Macedonia. In the midst of severe suffering, in-offer po nila yung kanilang natitirang pera para sa ministry. In the midst of severe suffering, with joy. Pati po yung Achaia. Alam niyo po, kung minsan, yung buhay po natin, hindi mo alam, na ikukwento sa iba, umaabot ng abroad. Alam niyo po, kung minsan, pag pumunta po kami sa ibang lugar, no, nung nagpunta po kami sa lugar ni na Bishop sa Rizal, ang dami pong lumapit sa akin, pinapanood pala nila yung live, ito po, hello mga taga Rizal. Yan, Sabado daw po sila nanonood. Hello po sa inyo. God bless you, magpatuloy po kayo. Kaya, ano po no, parang, alam mo, kung minsan nahihiya ka, para kang artista, kung minsan sa ibang lugar po, hindi ko nababagitin, magpa-autograph la pa. Balo na rin pastor yan. No? Kasi, yapin naman, para kang artista, napapanood ka sa no? Pag nakita ka sa personal, ay mas kaya pala kayong personal. Nanong mas kaya? Sa masnan mo. And then, na-bless po ako, sabi po na ang ganda po ng testimony niyo, Pastor. Kaya yung pong ko rin, nagdadialysis, kaya nga po kami malakas ang loob. Dahil naririnig po namin kayo. Kaya mas na-appreciate ko po ngayon na mas nadagdagan niyo po yung appreciation ko sa ginagawa ng Lord sa buhay ko. Kung minsan kahit hindi mo naintindihan kung bakit dumadaan ka dito, meron ka palang taong nai-impact kahit sa malayo. Alam niyo ho ba yun? Minsan kumain po kami dito, in-invite po kami ng isang kasiyo po namin dito sa, papunta po sa pang Batuata ito. Nung ako magkamali, Karin Pen, madilim po doon, di ba? May restaurant po. Sabi po ng gwardiya, diyan po, diretso, madilim ka ako. Sabi ko, pambira itong gwardiya to. No, diretso ko ang dilim, di ko man alam saan. Tapos, nung napaalis na po niya yung isang sasakyan, pinuntahan ako. No, dapat po sa sermonin ko na, paano kung diretso dyan? Sabi, nung bago ako magsalita, sabi niya, ay pastor, kanya, buti, napapanood ko po kayo. Kanya. Sabi ko sa sarili ko, ay sumap, Lord, ako agad may salita ya. Nung alimit, waging sabo. No, ang sabi niya, tuwang-tuwa po siya dahil napapanood lang daw po niya ako sa ngayon nakita niya ako.
Ano po yan? Paano po nakita? Wala po, minsan po, basta nakita ko na lang po, nanood po ako kanya. Tingnan niyo po yung ginagawa po ng Lord. Siramunan ko na sana yan. Ikayo, pastor, no po, pare-pareho lang po tayong tao. Kung minsan, uling maranop na ka siguro, mangan kami ako mayangan. Sabi ko, nadidiretso ako nito. Sabi ko, narinig ako ng misis ko. Sabi, nung lumalapit na siya, binuksan ko ng pintana. Nakanda na ako, makanano kung... Sabi ko, no, pastor, ganyan. Nakita. Ang point ko po dito, no, yung buhay po natin, hindi natin alam kung minsan nakakarating po kung saan-saan. Meron po may pinuntahan po ako, ay kinukwento nga ho po kayo sa akin. Sana yung buhay po natin magkaroon din po ng impact. No, ako po lahat ng glory kay Lord lang po. Hindi po madali na maging good influence po tayo. Hindi madali po na magkaroon tayo ng impact. Hindi po madali. Padadaanan ka ng Lord, katulad po ng mga dinadaanan po natin ngayon, na matinding pagsubok. Pero kaya ka pinapadaan ng Lord para maging inspirasyon ka sa ibang tao na nawawalan ng pag-asa, pero nagkakaroon sila ng pag-asa dahil naging matibay ka sa iyong buhay, kapatid, kahit sa matinding pagsubok. Amen. So sabi mo sa katabi mo, magpakatibay ka. Kahit matinding pagsubok. So people who are new or hurting in their faith are watching you. Your steadiness shows them how to trust instead of panic when trouble hits. Last subpoint, bakit importante pong maging steadfast tayo when life gets hard? Because hardship is your loudest pulpit. Ano ba yung pulpit? Ito po, pulpito. No, sa akin na lang po ngayon, kahit po magsalita po dito ng sermon, pero kung wala kayong nakikita sa buhay ko, no, magiging bingi pa rin ho kayo. Hindi kayo maniniwala, in other words. Wala man po kayong pulpito, katulad po namin mga pastor, pero yung pinaka-pulpito nyo, yung pong nasa kahirapan, nasa matinding pagsubok kayo, pero naging matibay kayo sa pananampalataya. It is sabi po dito, our loudest pulpit is the time when we are facing hardship in our lives. Makikita ng tao kung gaano yung integrity mo. Makikita ng tao kung gaano ka talagang nananampalataya sa Lord. Makikita nila kung talagang Christian, born again Christian ka. Lalo na sa pamilya mo. Na kahit inuusig ka nila, magtiis-tiis ka, ipakita mo pa rin yung mabuti sa kanila. Amen po ba? Kaya nga po, sabi po ni Paul dito sa Philippians 1:12-14, and I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news. Ano ba nangyari kay Paul sa Philippians? Nung time na sumulat siya sa Philippians pala, nakakulong po siya because of the gospel. Ang pagkakakulong po ni Paul, nasa ilalim po siya ng mga kulungan pa ng kulungan, at meron pong dumadaan na parang kanal na doon dumadaan po yung ang marurumi pati dumi ng tao na mga nakakulong. Dito po niya nasabi sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Pero sabi niya, dahil sa nangyari sa akin, no, na pinarusahan ako, pinaglalatigo ako, kinulong ako, nakatanikala ako. Pero yung gospel lalong nag-spread. For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ. Pati po yung mga gwardiya na nagbabantay, alam nila nakulong si Paul para kay Kristo. Pero bakit binanggit ni Paul ito? Nabe-bless din ng mga gwardiya. Alam niyo po, nung nakulong si Paul and Silas, na-bless po yung buong kulungan, yung mga preso. Nag-earthquake, hindi sila tumakas. No, pero pwede silang tumakas, lalo na po noon, wala namang CCTV. Pero hindi sila tumakas dahil alam nila criminal sila, kailangan nilang pagbayaran yung kanilang nagawa. Na born again sila dahil po sa kahit nasa kahirapan, nasa kulungan, nasa bilungguan si Paul, na natili siya kay Kristo. Nasabi pa niyang sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Amen. Ganito po katindi pananampalataya ni Paul. And then sabi niya sa verse 14, and because of my imprisonment, most of the believers here have gained confidence. Tingnan niyo po ito. And boldly speak God's message without fear. Dahil sa aking pagkakakulong, no, halos lahat ng mga mananampalataya dito, sabi niya,
nagkaroon sila ng lakas ng loob, ng kumpiyansa, na lalo nilang ipangaral ang salita ng Diyos na walang takot. Kasi nakita nila yung pastor nila, kahit nasa bilangguan, pinarurusahan, hindi niya itinatwa si Kristo. Bagkos nagpatuloy na nanampalataya kay Kristo. Ikaw kapatid, hanggang kailan ka mananampalataya kay Kristo? Kahit anong mangyari, kahit mamatay po tayo, manatili ka kay Kristo. Amen? So your steadfast faith in the fire gives others courage to keep going and makes the gospel believable. Amen po ba? Kung parang sinabi ko po sa inyo, kaya sabi ko po, Lord, kung mag-give up na ako, paano yung testimony ko sa ano? Kaya nga, sabi ng Lord sa akin, kaya wag kang mag-give up. Kaya hindi po ako nag-give up una dahil kay Lord. Pangalawa, dahil po sa inyo. Dahil gusto ko pong maging good example sa inyo. At lahat po ng glory kay Lord lamang. In fact, tayo po lahat dapat maging good example sa bawat isa. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Mag-review muna po tayo to make an impact on others. Live with integrity even when no one's watching. Encourage others by your good example. Stay steadfast, strong when life gets hard. Sige po, habang tayo po ay sineserve ng Holy Communion, let's worship the Lord.